Tahimik ka ba? Yung tipong hindi pala salita, hindi sumasabay sa ingay? Madalas ka bang matawag na mahiyain, suplado, o mahina? Pero teka, paano kung ang katahimikan mo hindi pala kahinaan kundi kapangyarihan? Paano kung ang hindi mo pagsagot ay hindi dahil natatakot ka, kundi dahil alam mo kung kailan ka lang dapat magsalita? At paano kung sabihin ko sa'yo, hindi lahat ng malakas ay maingay? Minsan, yung pinakatahimik, sila yung pinaka nakakatakot. Alam mo kung sino ang stoic na lalaki? Hindi siya yung palamukha sa tropa. Wala siyang pake kung sino ang sikat, kung sino ang may spotlight, o kung sino ang bida sa usapan. Mas gusto niyang manahimik at manood lang, hindi dahil mahina siya, kundi dahil marunong siyang pumili kung kailan at saan niya gagamitin ang lakas niya. Habang ang karamihan abala sa paghabol ng atensyon, siya abala sa pagbuo ng sarili. Tahimik pero solid, hindi siya sumisigaw pero ramdam mo yung bigat ng presensya niya. Akala ng iba kapag hindi ka sumasabay, mahina ka. Pero ang totoo, ang hindi pagsabay, hindi kahinaan, kundi kontrol. May mga taong kahit tahimik lang, ramdam mo yung bigat ng presensya. Hindi nila kailangang magsalita para makuha ang respeto. At ang mas nakakatakot, hindi sila mabasa. At ang hindi mabasa, hindi makontrol. Tahimik siya, oo. Pero may direksyon, may prinsipyo, may disiplina. Hindi siya naghahabol ng spotlight at lalong hindi niya kailangan ng papuri. Kasi ang tunay na bigat, nararamdaman, hindi ipinagmumukha. Ito ang 6 na katangian ng mga lalaking tahimik, pero delikado. Una, kalma sa gitna ng gulo. Habang lahat nagpapanik, siya steady lang. Pangalawa, malalim mag-isip bago kumilos. Hindi siya padalos-dalos, kaya bihira siyang magkamali. Pangatlo, matalim mag-obserba. Tahimik kasi mas nakikinig kaysa nagsasalita. Pang-apat, may disiplina at direksyon. Kahit walang nanonood o pumapalakpak, tuloy-tuloy pa rin siya. Pang-5, hindi madaling basahin. At yan ang dahilan kung bakit kinakailangan siya ng respeto. Kasi hindi mo alam kung anong galaw ang susunod. Pang-6, matibay sa prinsipyo. Hindi siya nagpapadala sa uso, sa hype, o sa pressure ng iba. At yan ang dahilan kung bakit ang mga tahimik, sila ang pinakadelikado. Hindi lahat ng tahimik. Walang ginagawa. Minsan sila pa yung pinaka-strategic. Mas malakas ang impact kapag kaunti lang ang alam ng iba tungkol sa'yo. Kasi sa oras na kailangan mong kumilos, boom! Diretso, simple, walang arte. At dito pumapasok ang stoic mindset. Ang tunay na lakas hindi sa pagkontrol ng iba, kundi sa matinding kontrol mo sa sarili. Akala ng marami, kapag tahimik ka, passive ka, mali. Kasi ang hindi nila alam, mas epektibo ang kilos mo kapag kaunti lang ang nakakaintindi sa'yo. At pag dumating ang tamang oras, boom! Diretso, simple, walang palya. Ito ang stoic mindset. Hindi tungkol sa pagkontrol ng iba, kundi sa disiplina ng pagkontrol mo sa sarili. At kapag master mo ang sarili mo, automatic, naaapektuhan ang paligid mo. May mga tao na hindi kailangang magyabang para maramdaman mo. Tahimik lang, pero mabigat ang presensya. Ang respeto sa kanila, kusa mong ibinibigay, hindi nila hinihingi. Yung bigat nila, natural, hindi gawa ng hype o pagpapasikat. At tandaan mo to, ang taong hindi nakikialam, sila ang hindi mo makontrol. At yun ang dahilan kung bakit mas delikado sila. Sa panahon ngayon, lahat naghahabol ng recognition, likes, shares, clout, palakpakan. Pero ang stoic na lalaki, hindi siya gumagalaw para sa hype. Hindi siya driven ng opinion ng iba. Ang galaw niya galing sa prinsipyo. At dito nagiging kakaiba ang katahimikan niya. Kasi kapag wala kang hinahabol na atensyon, wala ring makakakontrol sa'yo. Sa araw-araw, hindi siya palamukha. Tahimik lang, nakatago sa spotlight. Pero kapag dumating ang kaguluhan, siya ang sandalan. Hindi dahil siya ang pinakamalakas, kundi dahil siya ang pinakakalmado. Siya ang anchor sa gitna ng bagyo. Hindi siya palasabi ng payo, pero kapag totoo na ang gulo, siya ang unang nilalapitan. Dahil kahit walang ingay,
ramdam mong hindi kanya bibitawan. Ang tunay na sukatan ng halaga, hindi sa dami ng humahanga sa'yo, kundi sa dami ng nagtitiwala sa'yo kapag may krisis. Tandaan mo, hindi lahat ng lakas maingay. Minsan lumalabas lang ito sa oras ng kaguluhan. At baka ikaw mismo to. Akala nila mahina ka, pero ang totoo, mas marunong ka lang pumili ng laban. Yung katahimikan mo, hindi pagkawala. Isa yang anyo ng pagbuo at paghahanda. Oo, mahirap maging stoic sa mundong pabor sa maingay. Pero tandaan mo, ang tunay na lakas hindi laging sumisigaw. Minsan tahimik lang, pero buo. Tahimik, pero buo. Tahimik, pero totoo. Tahimik, pero matibay. Tahimik, pero delikado. At ang ganitong uri ng tao, hindi madaling intindihin, pero siguradong hindi mo rin malilimutan.